Sabi nga nila, hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging masaya ang buhay dito sa mundo. Laging may pagsubok na dapat mapagtagumpayan mo para maabot mo ang mga pangarap mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi talaga maganda yung nararamdaman ko ngayong araw. Tapos, wala pa si Papa. Kaya ito, kahit ayokong magpaalaga kay Bal, wala naman akong magagawa. Hindi muna ako magagalit ngayon. Hahayaan ko na lang muna siyang alagaan ako. Sabi ko pa nga kay Bal, samahan ako dito sa silid ko. Hinayaan ko lang siya na mahiga dito sa kama ko. Kaya lang, habang nakahiga kaming dalawa, nakatulog na pala si Bal. Ganyan kasi talaga yan si Bal. Napakabilis makakatulog. Basta humiga, naku, makakatulog na kaagad. Hinayaan ko na lang siyang natutulog dito sa kama ko. Ako naman, nakahiga lang din. At sa paglipas ng halos 2 oras, tulog lang talaga si Bal. Hanggang sa, nagsasalita na siya habang natutulog. Pinagmamasdan ko nga lang siya At ba, ngumingiti pa habang natutulog. Oo, mahal kita. Subo mo na. Nagulat talaga ako sa sinabi ni Bal habang natutulog siya. Nananaginip ata ang lokong to ng di maganda. Gigisingin ko na nga sana si Bal, kaya lang biglang may naamoy ako. Parang amoy alam niyo na yun. Tapos nagising bigla si Bal na parang gulat na gulat nung makita ako. Agad siyang bumangon sa kama at dumiretso siya sa banyo. Anong nangyari dun? Kaya naman bumalik na ako sa pagkakahiga ko. Masama pa din kasi yung pakiramdam ko. At nang bumalik si Bal, bagong ligo na siya na ayun, nagbibihis na. Ay naku, di pa din talaga ako komportable na nakikita siya. Pero, ano ba yung panaginip niya? Bakit kailangang may sumubo? Bahala ko totoo. Panaginip lang pala. Napatakbo tuloy ako sa banyo. Kasi naman basang-basa yung short ko. Grabe yung panaginip ko na yun. Parang totoo. Pumutok tuloy yung baradong tubo. Kaya diretso ligo lang talaga yung ginawa ko. Akala ko pa naman totoo. Sobrang miss ko na kasi si Benji, kaya napapanaginipan ko na lang talaga yung mga bagay na gusto kong gawin niya sa akin. Benji, magluluto na ako ng hapunan. Anong gusto mong kainin? Kahit sardinas na lang, Val. Katulad nung niluto mo. Sige, Benji. Tsaka, huwag ka na munang kumilos at baka mabinat ka.
ako nang bahala sa lahat. Kaya ito, nagsimula na ako magluto. Nagsaing muna ako habang nagluluto na din ng sardinas. At sa paglipas ng mga sandali, ayan na. Luto na yung pagkain namin ni Benji. Magdadala na sana ako ng pagkain sa silid ni Benji. Kaya lang, eto na siya. Nagtungo na siya dito sa kusina at naupo na sa may lamesa. Benji, baka mabinat ka. Magaling na ako, Bal. Huwag ka nang mag-alala masyado. Sige. Ito kumain ka na, Benji. Alam kong gutom ka na. Kaya ito, naghain na ako sa harapan niya ng sardinas na niluto ko. At sabay na kaming kumain. Pero tahimik lang kami pareho. Hindi kasi nagsasalita si Benji, kaya di din ako nagsasalita. Hanggang sa matapos kaming kumain, ito, nagtungo na siya sa sala at nanood na ng TV. Ako naman, naglinis na dito sa kusina. At ito, matapos makapaglinis, di ko alam kung pupuntahan ko ba sa sala si Benji. Baka kasi magalit na naman sa akin. Kaya ito, nakaupo lang ako dito sa may lamesa habang nakatingin lang kay Benji na nasa sala. Bal, lalabas ako. Gusto mong sumama? Dahil sa sinabi ni Benji, sobrang naging masaya ako. Sa totoo lang kasi, natakot ako na ako yung unang magsalita. Baka kasi magalit siya sa akin. Sige. Pasama ako pero saan tayo pupunta? Huwag ka nang magtanong. Basta, sumama ka na lang. Huwag ka ni Benji. Kaya ito, tahimik lang ako. Nagbihis lang siya at ito, lumabas na kami sa bahay nila. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta, sabay kami naglalakad ngayon at ito, nakikiramdam lang ako kung kakausapin ba niya ako o hindi. Ang hirap ng ganito. Di ako makapagsalita. Kaya kahit saan kami magtungo ni Benji, kasama niya lang talaga ako. Buti na lang at madilim na sa labas. Medyo masarap maglakad kasi hindi mainit. Bal, kamusta ka pala? Okay lang naman, Benji. Ikaw ba? Kamusta ka na? Di ka man lang nasagot sa mga text at tawag ko. Paano naman ako sasagot? Niloko at sinaktan mo ako. Pero kamusta kayo? Siguro, naging magjowa kayo. Benji, hindi kami naging magjowa. Sorry kung nasaktan kita. Hindi ko talaga sinasadya na mangyari yung bagay na yun. Okay lang, Bal. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Pero tingnan mo napakadaming alitap-tap sa puno na yun. Benji, I'm sorry. Kaya lang, di na sumagot si Benji. Pinagmamasdan niya lang ang napakadaming alitap-tap. Sandaling naging tahimik sa kinatatayuan namin ni Benji. Subalit sa katahimikang ito, hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko.
Benji, mahal mo pa ba ako? Hindi ko alam, Bal. Benji, kung may natitira pa akong puwang sa puso mo, sana pagbigyan mo ulit ako. Kahit isang pagkakataon pa. Pakiusap. Paano kung masaktan ulit ako, Bal? Benji, hindi ko na ulitin yun, promise. Sige. Pero natatakot ako, Bal. Huwag kang matakot, Benji. Hindi ko na ulit ipaparana sa'yo ang katulad ng nangyari sa nakaraang sana. Hindi ko na lang ginawa. At sa unang pagkakataon, eto, niyakap ako ni Benji. At ipinangako ko na hindi ko na ulit hahayaang masaktan ng taong mamahalin ko hanggang sa dapit hapon ng buhay ko.